Ready ka na bang mag-invest sa stock market pero wala ka pa ding idea kung paano magsimula? Sa dami kasi ng options like stocks, bonds, ETF, mahihirapan ka talagang pumili, di ba? Pero what if sabihin ko sa'yo na may isang investment na low cost na, diversified, tapos hindi mo na siya kailangan i-check araw-araw? In this video, ituturo ko sa'yo ang pinakamadaling paraan para makapag-invest sa stock market kahit beginner ka pa lang or even pros. Kaya siguraduhin mo, you watch till the end. Sa dami kasi ng options, intimidating talaga siya, especially sa mga beginners na walang idea kung ano ang stock market. Matatakot ka talaga kung saan mo ilalagay ang pera mo na hindi mo alam kung anong klaseng investment yan. Pero huwag kang mag-alala. Merong isang paraan na all-in-one na hindi mo na kailangan maging stock expert. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about money, investing, and personal finance. Please don't forget to hit that subscribe button and click that bell icon para lagi kang updated sa mga videos ko. Let's get started. Pag-usapan muna natin ang mga different types of investment na pwede mong bilhin dito sa Canada. But in this video, we are just going to focus sa asset allocation ETF or all-in-one ETFs. Ito ang mga example of investments na pwede mong bilhin sa stock market. GIC or Guaranteed Investment Certificate para sa mga low-risk investors. Parang may time deposit, na fixed interest pero hindi kalakihan ng kita. Bonds para sa moderate risk investors. Pinautang mo ng pera ang gobyerno or kumpanya kapalit ng interest. HISA or High Interest Savings Account. Safe at madaling i-access pero ang interest rate minsan mas mababa kaysa sa inflation. Individual stocks. Pwede kang bumili ng shares ng malaking kumpanya tulad ng Tesla o Apple, pero high risk ito dahil volatile ang stock market. ETFs or Exchange Traded Funds, diversified at mas madali para sa beginners at dito papasok ang all-in-one ETFs. Isipin mo na lang na may isang investment na all-in-one package na. Hindi mo na kailangan bumili ng sariling stocks or sariling bonds. Sa isang fund lang pero diversified ka na at low cost na agad. Ang isang halimbawa nito ay ang iShares XEQT na hindi lang isang stock. Isang fund na naglalaman ng thousands of stocks mula sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo. Ang katunayan, umaabot ito ng mahigit 4,000 stocks kaya may exposure ka sa global market. Ngayon, pag-usapan naman natin ang fees. Isa sa pinakamagandang katangian ng isang all-in-one ETF ay ang mababang fees sa mga management kumpara sa mga traditional na mutual fund. Isang halimbawa nito ay ang Vanguard VGRO, isang growth portfolio na may halong stocks at bonds. Ang management expense ratio ay 0.24% per year. Ibig sabihin, kung nag-invest ka ng $10,000, ang babayaran mo lang sa management fees ay $24 every year. Para ma-appreciate mo ito, ikukumpara natin sila sa mutual funds na may 1 to 2% MER fees. Sa parehong 10,000 investment, magbabayad ka ng 100 to 200 every year. Ganyan ang difference ng mutual fund at ETF in terms of fees. Dahil dito, mas maraming natitira sa investment mo para tumubo in a long term. Narito ang ilan sa mga popular na all-in-one ETF or asset allocation ETF from iShares and Vanguard. Disclaimer po, hindi po ito sponsored na video. Swerte lang talaga tayong mga Canadian investor na merong ganitong product sa Canada na galing pa sa mga malalaking kumpanya tulad ng iShares at saka Vanguard. Para mas maintindihan mo pa, today I will discuss kung ano ang laman ng fund, stocks or bonds, kung ano ang MER fees, and kung ano ang performance niya since inception. Pag-usapan naman natin ang mga different types of portfolio options na may different type of risk and different types of return. Gamit ang images, ipapakita ko sa inyo ang mga different types of asset allocation, MER fees, at saka holdings ng mga funds. Aggressive portfolio na merong 100% stocks or 100% equity. First, let us discuss the aggressive portfolio na merong 100% stock. It has higher growth pero may kasamang higher risk. Ang mga example dito ay ang XEQT from iShares and VEQT from Vanguard. Kung makikita mo ang difference ng MER fee, ang MER ng XEQT is 0.20%, ang MER fees ng VEQT is 0.24%.
Ang holdings ng dalawa, ang XEQT holds 8,000 plus stocks globally. Sa VEQT naman, mas marami kaysa sa XEQT. It's 13,500 stocks globally. Kung titignan mo sila sa return, it's almost the same. Simula nung 2019, nag-average ng 9.5 per year ang XEQT, 9.3 naman sa VEQT. Ang presyo ng VEQT at the moment is $46.85. Just imagine bibili ka ng isang share ng VEQT worth $46 and then you own 13,000 plus na stocks or companies. Bakit mas mataas ang return? Simple lang, walang bonds. Historically, ang stock market ay tumataas talaga over time. Kaya ang 100% equity tulad ng XEQT at VEQT ay may pinakamalaking potential gains sa long term. Para kanino ito? Kung long-term investor ka at kaya mong tiisin ang market ups and down, ito ang best choice para sa iyo. Pero kung di mo kayang tiisin ang fluctuation, baka mas okay ang next option natin. Growth portfolio na mayroong 80% stock, 20% bonds. Ito ang tinatawag na growth with stability. Ngayon naman, if gusto mo pa rin ng mataas na growth pero konting stability, may growth portfolio tayo na may 80% stocks at 20% bonds. Ang mga example nito ay ang XGRO from iShares and VGRO from Vanguard. Ang XGRO ay merong 21,000 plus stocks including bonds. Ang VGRO naman ay may 13,000 plus stocks plus 19,000 plus na bonds. Ang difference lang ng MER fees nila is 0.04 and ang average return ng XGRO mula 2007 is 7.7% while ang average return naman per year ng VGRO since 2028 is 7.6 per year. Ano ba ang difference ng growth portfolio sa aggressive ETFs? Ang growth portfolio ay may 20% bonds, ay parang shock absorber. Kung bumagsak ang stock market, may bahagi ng portfolio mo na hindi gaanong apektado, kaya mas balance ito kaysa sa 100% stock ETFs. Para kanino ito? Kung gusto mo ng high growth pero may konting safety, pero hindi sobrang volatile, ito ang pinakamagandang option. And last but not the least, balanced portfolio na mayroong 60% stocks, 40% bonds. Hindi ko na nire-recommend yung higher bonds sa portfolio mo. The balanced portfolio is enough already if you want to invest in stock market. Ito ang pinaka-stable pero may pinakababang potential for growth dahil 60% stocks and 40% bonds. Ito ang mga example ng mga balanced portfolio, XBAL from iShares and VBAL from Vanguard. Sa XBAL, meron siyang holdings na 21,000 plus stocks, including bonds. Sa VBAL naman, meron siyang 13,000 plus stocks plus 19,000 plus na bonds. Mga companies yan, holds ng isang fund. Ang MER fees is just difference like a little bit lang. Ang return ng XBAL since 2007 is 6.1 per year and ang return naman ng VBAL since 2018 is 6%. Bakit mas mabagal ang growth nito? Dahil kalahati ng portfolio ay bonds. Mas stable, pero mas mabagal din ang growth kumpara sa mga ETF na mas marami ang stocks. Para kanino ito? Kung gusto mo ng low risk, steady growth at may konting stress kapag may market crash, ito ang best option para sa iyo. Ito ang summarize ng mga asset allocation or all-in-one ETF. Aggressive 100% stocks, pinakamataas ang growth, pinakamataas din ang risk. Sa growth portfolio naman, merong 80% stocks, merong 20% bonds, high growth pero may konting stability. Sa balance portfolio naman na may 60-40, mas safe pero mas mabagal ang growth. Depende pa din sa risk tolerance mo and time horizon kung ano ang best investment para sa'yo. If you want guide para sa best investments para sa'yo, click this link and it will guide you kung anong proper or best investment para sa'yo. Kung gusto mo na mag-invest sa stock market dito sa Canada na hindi komplikado, all-in-one ETF ang bagay sa'yo. Comment down below kung gusto mo yung aggressive, growth, or balanced portfolio. Kung isa ka sa mga Pinoy na gustong matutong mag-invest dito sa Canada, make sure to like, subscribe, and i-share sa mga kababayan natin. Kita-kits sa next video. See ya!